Kabanata 4481 Wyatt exclaimed, ang buhay. Ang pagiging nasa loob ng copper coffin ay hindi pa nakapasok sa permanence acme. Rango. Paanong ang isang tao na hindi kapareho ng rango ay makatiis sa aking mga pag-atake? Bagamat hindi makapaniwala si Wyatt, ang permanence acme rank heavenly. Ang kapigatian ay lumitaw. Sa lugar, siya lang at hindi kilala. Kabaong natanso. Dahil hindi siya, ang heaven tribulation ay dapat para sa nabubuhay sa loob ng kabaong. Damn it, pagmumura ni Wyatt. Nakaramdam siya ng suntok sa kanyang kumpiyansa. Kahit na ang misteryosong buhay na nilalang ay nasa quasi-boundless lamang. Supreme Path Rank, natiis niya ang atake ni Wyatt. Alam ni Wyatt na siya ay matatalo kung ang kalaban ay umabot sa parehong rango. Kanya. Agad na umusbong sa kanyang puso ang isang pagpatay na layunin. Kailangan ko siyang patayin. James man o ibang tao, dapat tanggalin ko kung sino man. Ito ay, boom. Bumukas ang nakapalibot na chaotic void, at lumitaw ang malalaking black hole. Magkasunod, sumabog ang mga black hole, na nagdulot ng malaking pinsala sa paligid. Ang tansong kabaong ay lumutang sa kawalan, hindi naapektuhan ng kaguluhan sa labas. Hindi mabilang na sonic sword energies ang tumama sa kabaong, ngunit nanatili itong hindi nasaktan. Sa kabila nito, si James ay natatakpan ng mga sugat at dugo sa loob ng tanso. Kabaong. Siya ay tumingin kakilakilabot, ngunit ang kanyang aura ay patuloy na bumuti, at ang kanyang lumago ang pangunawa sa iba't ibang landas. Swoosh! Tumakbo si Wyatt patungo sa kabaong at naglunsad ng mapanirang pag-atake sa kabaong na tanso. Lumabas ang hindi mabilang na sword energies at hinampas ang kabaong. Habang sinusubukang gumawa ng isang pambihirang tagumpay, kailangan ding ibuhos ni James ang kanyang lakas. Ang kabaong para harangin ang mga pag-atake ni Wyatt. Isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa tansong kabaong, na hamarang sa nakasisilaw na sword. Mga enerhiya. Pinasabog ng sword energy ang tansong kabaong. Pumasok ito ng basag-basag. Sansinukob, na agad itong hinihipan sa kawalan. Naapektuhan din si James ng lakas at tumalsik ng dugo. Break. Nadistorbo ang mukha ni James, na nagdulot ng nakakatakot na ekspresyon. Habang umuungol siya, biglang tumaas ang kanyang aura. Hindi nagawang basagin ng heavenly tribulation ang tansong kabaong. Kahit na hindi ito nawasak, isang malakas na puwersa ang tumagos sa kabaong at nagdulot pinsala sa katawan ni James. Bagamat napakalakas ng heavenly tribulation, hindi ito sapat. Patayin si James. Mabilis ang pag-usad ni James at malapit nang makapasok sa permanence rango ng Acme. Hindi nagtagal, nakapasok siya sa permanence Acme rank nang walang gaanong hadlang. Si James, na nakapasok sa permanence Acme rank, sa wakas ay nakuha ang lakas ng isang tunay na Acmin. Ang kanyang pag-unawa sa iba't ibang mga landas ay mayroon din. Bumuti sa isang mas mataas na antas, at ang kanyang lakas ay lumago ng malaki. Matapos makapasok sa permanence Acme rank, tumagas ang aura ni James sa labas ng kabaong na tanso. Na-neutralize niya ang nabuo ang sonic sword energy gamit ang 9 voices 4th tone ng chaos. Naapektuhan din si Wyatt ng malakas na aura, at ang kanyang blood energy ay nag-churn. Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo. Sa malayong chaotic void, pinunasan at dinilaan ni Wyatt ang dugo sa kanyang labi gamit ang nakakatakot na ekspresyon. Hindi ko inaasahan ng isang tao na hindi pa nakapasok sa Acme rank. Nakatiis sa napakaraming atake mula sa akin. Pagkatapos pumasok sa permanence Acme rank, napakalakas na niya at kaya niya akong saktan sa pamamagitan lang ng kanyang aura. Biglang lumabas ang ilang inscription mula sa kabaong na tanso at nabuo ang ilan. Karaniwang mga salita ng Greater Realms. Makapangyarihan ka, Wyatt. Kahit na ikaw ay nasa maagang yugto pa lamang ng Terra Acme rank, mas malakas ka kaysa sa isang Terra Acmin sa gitna. Entablado. Sa kasamaang palad, matagal ka nang wala sa boundless rank at
Hindi ito lubos na nauunawaan. Napilitan akong gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa ranggo ng Acme. Kung hindi, nagpatuloy ako sa paglilinang sa quasi walang hangganan na Supreme Path rank. Hindi maaaring gumamit si James ng mga inscription upang magbahagi ng anumang impormasyong may kaugnayan sa kanya. Pagkakakilanlan. Gayunpaman, nagawa niyang makipag-usap sa iba pang mga bagay sa mga nagsisimula sa buhay. Labas ng kabaong. 4,482. Kabanata 4,482, Emph. Matapos basahin ang mensahe, malamig na ngumuso si Wyatt. Namula siya sa lahat ng sinabi ni James. Matapos maging A. Permanence admin, pumasok si Wyatt sa Boundless rank at nagplanong gawin pareho sa Terra at Kylem Acme rank. Ang kanyang pangunahing layunin ay ang maalamat na Chaos rank. Pagkatapos makapasok sa Chaos rank, makakadiscover siya ng bagong mundo at sa wakas, maunawaan ang mga lihim ng Greater Realms at Chaos. Paano kung lumabas ka sa kabaong at kalabanin mo ako? Ikaw ay dapat na isang duwag na magtago doon. Nag-reply din si Wyatt ng may message. Gayunpaman, hindi agad nakasagot si James sa kanya. Maya-maya, may lumabas na salita mula sa kabaong. Oo naman. Ang salitang naglalaman ng nakakatakot na lakas ay nabuo sa makapangyarihang aura ni James. At ilang mga inscription. Sirahin. Itinutok ni Wyatt ang kanyang espada pasulong, at lumabas ang sword energy. Agad na binasag ang salita. Biglang lumitaw ang isang anino. Ang figure ay nakatayo sa chaotic void sa tapat ng Wyatt, at isang mahabang ilusyon na espada lumitaw sa kanyang kamay. Ang dalawa ay may nakakatakot na aura, ngunit si James ay bahagyang mas malakas pagkatapos masira. Sa Permanence Acme rank, hindi komportable si Wyatt sa mapang-ipang aura ni James. Parang invisible. Ang matalim na espada ay tumusok sa kanyang katawan, at ang Greater Realm ay hindi mabilang. Ang mga universe ay bumabagsak sa kanya, na nagpapahirap sa paghinga. Hindi mabilang na mga powerhouse mula sa Greater Realms ang nakapansin sa labanan. Sino ang nasa loob ng tansong kabaong? Si James Caden kaya, ang nagplano ng isang malaking plano sa Cloud Universe. At nilipol ang hindi mabilang na mga powerhouse 30,000 epochs ang nakalipas. Noon, sinunog ni James ang kanyang life force. Walang paraan na buhay pa siya. Ang mga powerhouse ay nagsimulang mag-usap sa kanilang mga sarili. Samantala, hindi mabilang na mga magsasaka ng tao ang nagtipon din sa labas ng sansinukob ng tao. Karamihan ay mga Kylem Acmin, ngunit mayroon ding iilan Macrocosm Ancestral Gods. Nagtipon ang mga powerhouse at tumayo sa isang organisadong linya, na bumubuo ng isang pader. Sa labas ng human universe, nakatayo sa unahan ang pinakamalakas na magsasaka ng tao. Si Tatay Ba. Naramdaman ni Jacopo ang labanan sa chaotic void at gumawa ng hula tungkol sa pagkakakilanlan ng may buhay sa loob ng kabaong na tanso. Pakiramdam niya ay malamang na ito ang kaso dahil maging si Wyatt ay ganoon din ang iniisip. Gayunpaman, curious siya kung bakit hindi nagpakilala si James at nagtatago sa loob ng tansong kabaong. Swoosh! Biglang lumitaw ang isang liwanag na sinag sa malapit, at isang magandang babae ang dahan-dahan ipinamalas. Ginamit ni Thea ang kanyang kapangyarihan upang bumuo ng isang clone ng kanyang sarili sa labas ng tao. Universe. Samantala, sinusubukan ng kanyang pangunahing katawan na pagsamahin ang iba't ibang mga universo. Nanay, Guro, Madam Thea. Pagpapakita pa lang ni Thea ay agad siyang sinalubong ng mga powerhouse. Nang may paggalang. 4,483. Kabanata 4,483 Noel, na hindi pa nakilala si James. Nagtanong, Nay, nasa loob ba ng tansong kabaong si Tatay? Bahagyang tumanggo si Thea pero umiling. Huminga siya ng malalim at sinabing, hindi ako sigurado. Ang iyong ama ay mayroon na. Isinama ang kanyang kaluluwa sa kanyang laman at buto. Theoretically, kung kahit isa sa kanya, ang mga buto ay nananatiling hindi nasisira, maaari siyang mabuhay muli sa paglipas ng panahon.
Sa panahon ng labanan sa Cloud Universe 30,000 taon na ang nakalilipas, Soren. Pilit akong dinala pabalik sa Primordial Realm. Kaya, hindi ako sigurado sa ang resulta ng labanan at kung ang kanyang mga buto ay ganap na nawasak o hindi. Bagaman pinatunayan ng iba't ibang mga palatandaan na malamang na si James ang tao sa tanso. Kabaong, walang makasigurado kung siya iyon dahil hindi naman siya nagsiwalat. Kanyang sarili. Regardless kung si James man o hindi, at least ang sangkatauhan ay pansamantala. Ligtas. Nagawa niyang harangan ang mga pag-atake ni Wyatt at tila nakagawa siya ng tagumpay sa kanyang paglilinang. I can sense na mas malakas ang aura niya kaysa Wyatt, sabi ni Jabari. Nagulat na sabi ni Thea, yeah, it's a powerful aura. Kahit na pinaghiwalay ng sa sobrang layo, ramdam ko ang nakakatakot niyang aura. Kahit kailan ako. Akmin, para akong bundok na dumudurog sa akin. Yung aura niya na maihahambing sa isang late stage na kailan Akmin. Ang tagumpay ni James ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa human race. Samantala, ang mga kapangyarihan ng Doom sa loob ng Doom Universe ay ganoon din. Nabigla. Kahit si Yori ay nakaramdam ng kilabot sa nakakatakot na aura, at pakiramdam ng namumuo ang kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Ang aura lang na ito ay napakalakas na, kaya gaano kalakas ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Hindi mo ari ni Yori kung gaano kalakas ang misteryosong kalaban. Matapos sirain ni James ang Cloud Universe, natagpuan ng Cloud Race ang kanilang sarili. Isang bagong universo upang manirahan. Ang kanilang mga powerhouse ay nagtipon sa loob ng kanilang pangunahing bulwagan sa isang espiritual na bundok. Punong tanggapan ng Cloud Race. Umupo si Dawson sa pinakamataas na upuan. Matapos maramdaman ang malakas na aura, malumanay si Dawson. Hinaplos ang kanyang puting balbas at bamulong, napakaswerte ng mga tao. Alam ko ang labanan sa pagitan ng Dooms at ng mga tao ay hindi matatapos ng ganoon kadali. Bagaman ang kabuuang lakas ng Dooms ay higit sa mga tao, ang mga tao ay mabubuhay. Hanggat pinuprotektahan sila ng powerhouse sa kabaong na tanso. Sa Chaos, ginamit ni James ang kanyang spiritual powers upang lumikha ng isang malabong clone ng kanyang sarili sa labas ng tansong kabaong. Ang kanyang clone ay naglabas ng mapang-akit na aura. Nagdilim ang mukha ni Wyatt, at isang mabangis na ekspresyon ang lumitaw nang maramdaman niya ang nakakatakot na pressure mula sa clone. May hawak na mahabang espada ang clone ni James at biglang sumugod sa Chaos. Ang anino ay kumikislap sa buong Chaos, at hindi mabilang na mga clone na may mga espada. Lumitaw. Sabay-sabay silang umatake, nagpakawala ng napakaraming sword. Mga enerhiya. Ang ilang mga mahiwagang inscription ay nagpakita din at pinagsama sa ang sword energies para bumuo ng Sword World. Si Wyatt ay agad na nakulong sa loob ng Sword World. Nahihirapan na siyang makayanan ang pressure ng aura ni James. Ngayon na nakulong siya sa loob ng Sword World, tumaas ang pressure na naramdaman niya. Ang pinsala mula sa James' sword intent ay nasira ang kanyang pisikal na depensa, at agad na nasugatan ang kanyang katawan. Sumigaw si Wyatt, "Paths of heaven and earth, protect my body." Iniwagayway niya ang kanyang kamay, at nagtipon ang mga kapangyarihan ng mga landas ng langit at lupa. Upang bumuo ng isang proteksyon na hadlang sa ibabaw ng kanyang katawan. Samantala, ang clone ni James ay nag-hover sa chaotic void. Itinaas niya ang kanyang kamay. At hindi mabilang na sword energies ang nahulog sa Sword World. Nasira kaagad ang kanyang protective barrier, at tumusok ang sword energies. Kanyang katawan. Nakaranas si Wyatt ng isang mapangwasak na suntok mula sa sword energies at malubha. Nasugatan. Matapos mailigtas mula sa Heaven Eradicating Sect, ito ang unang pagkakataon na siya ay nasugatan. Nag-aapoy ang puso niya sa galit. The Nine Voices of Chaos, Heaven Piercing Sword Art. Biglang gumawa ng hakbang si Wyatt, na nagsumite ng kanyang pinakamabisang kasanayan sa pagpirma. Ang Nine Voices of Chaos ay ginawa, at siyam na misteryosong tono ang pinagsama. Gamit ang kanyang sword energy. Lumakas ang aura ni Wyatt, at agad siyang sumingit sa langit.
4,484. Kabanata 4,484 sa panahon ng Sky Burial Age, ang muntik ng sirain ng Doom's Grand Patriarch ang Chaos Heavenly Path kasama ang 9 Voices of Chaos, Heaven-piercing Sword Art. Si Wyatt ay nakulong sa loob ng Sword World na itinayo ni James at naramdaman ang isang pagdurog ng presyon sa kanyang katawan. Hindi pa siya nasaktan simula nang iligtas siya ni Zizzle mula sa Heaven Eradicating Sect hanggang ngayon. Ginamit ni Wyatt ang kanyang pinakamalakas na signature skill, at ang kanyang aura ay lumakas ng husto. Sumakay siya sa langit, at ang aura na nagmumula sa kanyang katawan ay naging sanhi ng Sword World para manginig. Hindi nagtagal, nabuo ang ilang bitek sa hangganan ng mundo ng espada. Hinimok ni James ang kanyang kapangyarihan upang mapanatili ang katatagan ng Sword World. Kasabay nito, oras, nagpatawag siya ng ilang makapangyarihang sword energies para salakayin si Wyatt. Gayunpaman, ang Heaven-piercing Sword Art ni Wyatt ay nagdulot ng mahiwagang sonic sword. Mga enerhiya na tumagos sa hangin. Boom! Agad na gumuho ang Sword World ni James. Ang sonic sword energies ni Wyatt ay kumalat at tumagos sa chaotic void. Ang sonic sword energy ay tumagos sa chaos at sa greater realms. Narinig ng mga nabubuhay na nilalang sa buong greater realms ang sonic waves at naramdaman ang pag-iingay ng kanilang mga tainga. Nawasak kaagad ang anino ni James at nawala ng walang bakas. Kriek! Isang bitek ang lumitaw sa matigas na kabaong na tanso. Si James, na nasa loob ng kabaong, ay dumanas ng matinding trauma. Kahit na pumasok si James sa Permanence Acme rank at nagkaroon ng A. Mas malakas na aura, nakaranas pa rin siya ng damage mula sa signature skill ni Wyatt. Kanyang kabuuan. Napuno ng dugo ang katawan, at nakakatakot ang itsura niya. Nagkalat din ang maliliit na bitek sa buong tansong kabaong. Tuwang-tuwa si James at gustong gamitin ang mga bitek para makaalis. Gayunpaman, ang mga mahiwagang inscription sa kabaong na tanso ay naghihigpit sa kanyang mga paggalaw. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya kayang sirain ang mga ito. Bagamat nalampasan ni Wyatt ang Sword World ni James, nahirapan din siya. Mga pinsala habang nasa loob ng Sword World. Ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat, at nagkawatak-watek ang kanyang laman, inilantad ang kanyang mga buto na may hindi mabilang na mga galos. Hinawakan ni Wyatt ang kanyang nakasisilaw na mahabang espada. Sa sandaling iyon, ang kanyang buhok ay nagkalat, at ang kanyang katawan ay nababalot ng dugo. Bagamat nasugatan siya, pare-pareho pa rin ang kanyang aura kay James. Napanood ng mga powerhouse ng Greater Realm ang patuloy na laban. Nagulat sila sa lakas ng misteryosong powerhouse at ni Wyatt. Ang lahat ng mga ito ay mga powerhouse na nakarating sa pinakasukdulan ng cultivation rank na umiral mula noong Space Race era. Isang Sword World. Si James talaga. Nanood si Thea mula sa kanyang clone at sigurado siyang nasa loob ng tanso. Kabaong si James. Nakita niya si James na inihagis ang Sword World sa Cloud Universe dati. Noon, ginamit ni James ang Sword World para matrap ang powerhouses sa Cloud Universe at kahit pansamantalang kinulong si Zizzle. Si James ba talaga yan? Tuwang-tuwang tanong ni Jabari, hindi siya patay. Si tatay ba? Kung gayon bakit hindi siya nagpapakita ng kanyang sarili ngunit nagtatago sa loob ng tanso? Kabaong. Wala ring sagot si Thea sa mga tanong na ito. Samantala, isa pang malabong figure na may mahabang espada ang lumitaw sa labas ng kabaong na tanso. Nakakapang-akit ang aura ni Wyatt. Tinitigan niya ng masama ang shadowy clone ni James at sabi, ang lakas mo ay lumampas sa inaasahan ko, James. Gayunpaman, hindi. Kahit anong uri ng supernatural powers ang mayroon ka, dito ka mamamatay. Naririnig ni James si Wyatt mula sa loob ng kabaong ngunit hindi makasagot ng boses. Dalhin mo. Ang ilang mga mahiwagang inscription ay lumitaw sa harap ng malabong clone, na nagiging ilang mauunawa ang teksto. Agad na nawala ang katawan ni Wyatt at muling lumitaw sa harap ng anino. Clone sa isang iglap. 4,485. Kabanata 4,485 sa sandaling muling lumitaw. A.
Kakaibang tunog ang kumalat sa buong lugar. Ang mga sound wave ay tumagos sa hangin at tinatakan ang lugar. Anino ni James? Ang clone ay agad na nabura. Samantala, naramdaman ni James ang matinding pressure mula sa loob ng tansong kabaong. Siya, narinig mula kay Zizzle noon na ang siyam na boses ng Chaos ay mga pangunahing kaalaman lamang ng ang Chaos Sacred Art. Iba't ibang kombinasyon ng 9 tones ang gagawin. Gumawa ng iba't ibang natatanging kapangyarihan. Ginawa ni Wyatt ang pinakamabisang pamamaraan ng 9 voices ng Chaos. Ang tinatakan ng mahiwagang soundwave ang lugar. Bagamat pinagkadalubhasaan ni James, ang Blythe Omniscience, hindi siya nakatakas sa pagkakakulong. Nadama ni James na ang Blythe Omniscience ay hindi mas mababa sa Chaos 9 voice at na hindi siya maaaring makakuha ng mataas na kamay lamang dahil sa kanya. Ang pag-unawa sa Blythe Omniscience ay hindi sapat na malalim. Bago ang Sky Burial Age, ang mga nagtatag ng Blythe Omniscience and Chaos. Nakipaglaban noon si Sacred Art. Pare-pareho silang pinagtugma, at kaya ng dalawa. Huwag magpatayan habang nasa parehong ranggo ng paglilinang. Alisin ang kanyang mga kapangyarihan, laman, at kaluluwa. Ginawa ni Wyatt ang pinaka-nakakatakot na Forbidden Art na naitala sa Chaos. Sagradong sining. Ang patuloy na pagtitipon ng mga soundwave at sword energy ay natipon upang bumuo. Isang sinaunang at ipinagbabawal na supernatural power. Ang mahiwagang kapangyarihan. Pinalibutan ng tansong kabaong, na humarap sa isang tiyak na suntok. Ramdam ni James na dumaranas ng matinding dagok ang kanyang kaluluwa at katawan. Agad siyang nasugatan ng husto at malapit ng mamatay. Nakakatakot iyon. Tiyak na makapangyarihan ang Chaos Sacred Art. Nagulat si James. Hatiin ang langit, basagin ang lupa, at sirain ang lahat. Isang malakas na puwersa ang pumaligid sa tansong kabaong. Ang lakas ay tumagos dito. At tinamaan si James, nawasak ang kanyang laman. Sa loob ng kabaong, buto na lang ang natitira. Kahit na ang ipinagbabawal na pamamaraan na ginawa ni Wyatt ay nakakatakot. Malakas, hindi nito kayang sirain ang mga buto ni James. Samantala, napanatili ni James ang kaunting kamalayan sa kabila ng natitira lamang. Buto. Pagkatapos ng 30,000 epochs ng pagbawi, mayroon pa rin siyang kapangyarihang lumaban sa kabila lamang. Iniwan na may buto. Sa sandaling iyon, hinikayat ni James ang lahat ng kanyang lakas. Ang kanyang kapangyarihan ay puro at binaril mula sa kabaong na tanso, na dumaan sa forbidden power ni Wyatt. Ang mga kapangyarihan ni James ay tumusok sa dibdib ni Wyatt, at isang mapanirang puwersa ang tumagos. Katawan ni Wyatt. Karamihan sa kanyang laman ay nagkawatak-watek, na nag-iwan sa kanya ng mga puting buto. At hanging flash. Malubhang nasugatan ang Genesis ni Wyatt. Samantala, hinimati din si James matapos ibigay ang buong lakas para maihatid ang nakamamatay na suntok. Wala nang lakas si James para lumaban at nakatulog. Ito ay hindi sigurado kung kailan siya gising muli. Naubos din si Wyatt ng enerhiya. Inilabas niya ang kanyang mabigat na forbidden sining ngunit nabigo pa ring buksan ang tansong kabaong. Bukod dito, hindi siya sigurado kung buhay pa ba si James o patay na. Gayunpaman, nagtamo na siya ng matinding pinsala. Kung lilito si Soren, tiyak na mapapahamak siya. Matapos mawala ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, kinailangan ni Wyatt na pagalingin kaagad ang kanyang mga pinsala. Kahit na hindi sumipot si Soren, mamamatay siya kung pupunta si Thea para tapusin siya. Off. Natakot si Wyatt na manatili ng mas matagal at nawala sa chaotic void na may A. Flash. Ang chaotic void ay nabasag at naiwan na may hindi mabilang na mga butas na lumunok. Lahat ng bagay sa lugar, ginagawa itong isang nakakatakot na tanawin. 4,486. Kabanata 4,486. Si Wyatt ay hindi sigurado kay James. Kondisyon ngunit natatakot na manatili pa sa lugar. Ipagpalagay na nakaligtas si James sa pag-atake, alam ni Wyatt na hindi siya makatayo laban kay James sa kanyang kalagayan ngayon. Si James naman ay tuluyan ng nahimatay. Ang kanyang laman noon nawala, at tanging ang kanyang mga buto ang natira.
Nabuhay lamang siya dahil ang tansong kabaong ay sumisipsip ng ilan. Pinsala. Hinding-hindi na makayanan ni James ang Chaos Sacred. Ang Art's Forbidden Art na walang tansong kabaong. Samantala, ang mga kapangyarihan ng tao ay nanatili sa labas ng tao. Universe. Sa kasamaang palad, hindi naramdaman ng macrocosm ancestral gods ang labanan. Ang chaotic void at naramdaman lamang ang puwersang tumatagos patungo sa kanila. Si Thea, at ang iba pang mga powerhouse na nasa itaas ng Terra Acme rank, gayunpaman. Maaaring makita ang labanan sa kanilang mga pandama. Ano ang sitwasyon ngayon? Tumakas si Wyatt. Sa tingin ko nanalo ang tao sa loob ng Copper Coffin. Maging si Thea at ang iba pang mga powerhouse ay hindi makapagtapos ng laban. Kinalabasan, dahil hindi nila ma-verify kung ang tao sa loob ng tansong kabaong ay buhay pa. Kasabay nito, kinubkob si Soren ng mga powerhouse ng Dooms sa Doom Universe. Matapos makitang nasugatan at nakatakas si Wyatt, tumawa si Soren, haha. Wyatt ay natalo at tumakas matapos mawala ang kanyang kapangyarihang panlaban. Kaya ko siyang tapusin. Off kung pupunta ako ngayon sa headquarters ng Dooms. Agad na humakbang ang mga powerhouse ng Dooms para hamarang sa kanyang daraanan. Malamig na sinabi ni Yori, I dare you. Nagbanta rin si Hira, na nagsasabing, papatayin kita bago mo siya mabuhatan ng kamay. Haha. Tumawa ng malakas si Soren at sinabing, kung gusto kong pumatay ng walang magawang magsasaka. Walang makakapigil sa akin. Kumpiyansa si Soren, ngunit hindi siya agad kumilos. Sa kanilang kasalukuyang kalagayan, ang pagpatay kay Wyatt ay hindi ang pinakamahalagang bagay. Sa halip, ang pagsasama ng human universe ay higit na mahalaga. Kung sila maaaring bumuo ng super heavenly path, ito ang magiging pinakamatibay na heavenly path. Ang chaos. Pagkatapos, ang kaunlaran ng human race ay magagarantiyahan, at gagawin nila. Kalaunan ay malampasan ng Dooms. Tumingin si Soren kay Yori at nakangiting sinabi, natalo na si Wyatt. Ngayon ay bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Maaari mong piliing ipagpatuloy ang laban na ito o umatras. Upang mabawi ang mga pinsala. Kung magpasya kang lumaban, lalaban tayo hanggang dulo. Inaamin ko na ang Dooms ay talagang malakas, kasama ang maraming Kylem Acmens. Gayunpaman, hindi rin mahina ang mga tao. Pumasok na si Thea sa Kylem Acme. Rank din. Kahit na nagawa mong sirain kami, ang Dooms ay magdurusa ng kakilakilabot. Kahihinat na ng labanan. May solemn na ekspresyon si Yori habang sinulyapan si Hira. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Hira. Sa halip, humakbang si Zizzle at sinabing, Sir Yori, kung paano ang mga bagay ngayon, hindi namin kayang pigilan ang mga tao. Mula sa paglikha ng kanilang bagong universo. Mas mabuting pansamantala muna tayong magkaroon ng tigil. Sa halip na lumaban hanggang sa ating kamatayan. Dapat tayong maghintay hanggang gumaling si Wyatt at pumapasok sa Kylem Acme rank. Gayunpaman, hindi sigurado si Yori. Hindi naging madali para sa kanila ang magkaroon. Nakakuha ng ganoong pagkakataon, ngunit nagkaroon ng isang pagliko ng mga kaganapan sa biglaang hitsura ng tansong kabaong. Hindi nasisiyahan si Yori sa kinalabasan. Kung alam niya ay darating ang mga bagay-bagay. Ito, nawasak niya sana ang human race sa lahat ng paraan pagkatapos ng labanan. Ang Cloud Universe. Umalis, nag-aatubili na sabi ni Yori. Kaagad pagkatapos, nagbigay siya ng utos kay Dolph, na malapit sa human universe. Umalis kasama ang hukbo, Dolph. Ang pagtatangka ng Dooms na pawiin ang mga tao ay nagresulta sa matinding pagkalugi. Halos lipulin ni James ang kanilang hukbo, at iilan lamang ang Permanence Acmens nakaligtas. Bagamat mataas ang bilang ng mga nasawi, karamihan sa mga namatay ay ang Macrocosm Ancestral Gods, at ang Dooms ay hindi nawala ng alinman sa kanilang pinakamalakas. Mga magsasaka. Matapos umatras ang Dooms mula sa labanan, ang mga powerhouse ng mga tao ay gumaan ang loob. Nagsimulang magsaya ang ilan sa mga magsasaka. Nanalo tayo. Ang lahi ng tao ay nagwagi na.
Pagkatapos ng labanang ito, sa wakas ay makukumpleto na natin ang ating bagong sansinukob at magkaroon ng tatag sa Greater Realms. Oo. Ang lahi ng tao na dating nakakaawang nagkukubli sa Greater Realms. Magkaroon ng sariling bahay. 4,487. Kabanata 4,487 Umugang ang tagay at palakpakan. Sa labas ng Human Universe. Swoosh! Biglang lumitaw si Soren at tumayo sa harap ng lahat. Guru, Sir Soren. Agad siyang binati ng lahat. Lumapit si Thea at sinabing, "Salamat, Soren." Bahagyang iwinagayway ni Soren ang kanyang kamay at sinabing, "Ang Doom Race lang ang pinigilan ko." Mga powerhouse. Ang tunay na bayani ay ang powerhouse sa loob ng tansong kabaong. Kung hindi niya matatalo si Wyatt, magkakaroon tayo. Napahamak. Si James ba? Hindi siguradong tanong ni Thea. Kahit na maraming indikasyon ang nagpatunay sa taong nasa loob ng tansong kabaong. B. James, hindi siya nagpakita, kaya medyo nagdududa pa si Thea. Ipinilig ni Soren ang kanyang ulo, hindi siya magawang magbigay ng eksaktong sagot. Tingnan natin. Lumingon si Thea kay Jacopo at sa iba pa, "Jacopo, manatili ka rito kung sakali. Sinusubukan ng Dooms na palihim na umatake sa amin. Samantala, titingnan namin ni Soren ang larangan ng digmaan ngayon lang." Sige. Tumango si Jacopo. Swoosh! Lumitaw sina Thea at Soren sa kaibuturan ng chaos. Magulo ang lugar. Kahit na ang chaos ay nabasag at magulo, hindi sila masasaktan. Nakita ng dalawa ang tansong kabaong sa chaotic void. Agad namang nagtanong si Thea, "Ikaw ba, James?" Ang tansong kabaong ay natatakpan ng mga bitik at mukhang masisira. Anumang oras sa lalong madaling panahon. Ilang ulit na tanong ni Thea, ngunit walang tugon mula sa tanso. Kabaong. She glanced at Soren and asked, "Baka may nangyari." Siya. Umiling si Soren at sinabing, "Hindi ako sigurado." Kabisado na ni Wyatt ang Chaos Sacred Art. May naka-record na forbidden art sa loob. Kahit na ako. Sa gitnang yugto ng ika-9 na yugto ng Omniscience Path, napunta na sana ako. Papatayin kapag nataman nito. Kahit si Soren ay natakot sa forbidden art na naitala sa loob ng Chaos Sacred Art. 1/3. Kaya, hindi niya matiyak kung nakaligtas ang tao sa kabaong na tanso. Ibalik natin. Bakas sa mukha ni Thea ang lungkot. Bagamat hindi nila nakumpirma ang pagkakakilanlan ng tao, sigurado si Thea na si James iyon. Siya ay nagpakita sa harap ng tansong kabaong sa isang iglap at sinubukang balutin ang kanyang puwersa. Sa paligid nito, malapit nang maging super universe ang human universe, at ang tataas ang swerte ng human race. Kaya naman, binalak ni Thea na gamitin ang swerte ng human race para mapangalagaan ang tanso. Kabaong. Biglang gumalaw ang tansong kabaong at nawala sa paningin. Natarantang hinanap ni Thea ang aura ng tansong kabaong. Gayunpaman, nagkaroon ito. Nawala nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Kahit na si Thea ay isang Kylem Akmin, hindi niya ito mahanap. Anong nangyari? Lumingon si Thea kay Soren. Umiling si Soren at sinabing, "Hindi ko alam." Dahil nawala na, Thea na. Umalis. Kung si James talaga, dapat okay siya since nakaligtas pa siya sa cloud. Labanan ng universe. Hindi pa siguro ito ang tamang timing. Sa nakakaaliw na salita ni Soren, pansamantalang nakahinga ng maluwag si Thea. 4,488. Kabanata 4,488 Umupo si Yori sa pinakamataas na upuan kasama si isang madilim na ekspresyon. Itinaas niya ang kamay at hinampas ang mesa sa harap kanya. Ang mesa na gawa sa mga espesyal na materyales ay agad na nahulog. Damn it! Galit ako. Galit na galit ang kulubat na mukha ni Yori. Ang Dooms ay napakalapit sa pagsakop sa Greater Realms at paglikha ng isang bagong maunlad na mundo sa ilalim ng kanilang paghahari. Gayunpaman, ang kanilang mga plano ay bumagsak. Nanatiling tahimik ang mga powerhouse sa main hall. Binasag ni Kamat ang katahimikan at sinabing, "Sir Yori, hahakbang na lang ba talaga tayo?" Bumalik at panoorin ang paglaki ng mga tao. Naghintay kami ng napakatagal para sa isang mahusay
Pagkakataon at hindi dapat natin itong palampasin. Kung bibigyan natin ng pagkakataon ng mga tao, huminga at lumikha ng super universe, mas magiging hamon ito para sa atin. Upang pakse ng mga ito sa hinaharap. Natural, hindi nasisiyahan si Yori nang isuko ang pagkakataon. Gayunpaman, ang Dooms ay magdaranas ng matinding pagkalugi kung igiit nila ang isang desperado. Makipaglaban sa mga tao, kahit na sila ay manalo. Tumingin si Yori kay Hira at nagtanong, ano sa palagay mo, Sir Hira? Bagamat si Yori ang patriarch, si Hira ang may pinakamataas na seniority sa Dooms. Umupo si Hira sa isang tabi at nag-isip. Maya-maya, sabi niya, actually, hindi naman. Mahirap lipulin ang mga tao. Ang mga tao ay mayroon lamang Thea at Soren. Kung tayo ay upang pakilyusan ang lahat ng aming mga puwersa, ang pagpatay kay Thea ay dapat na madali. Ang aming pinakamalaking ang balakid ay si Soren. Kung papawiin natin ang mga tao ngunit siya ay nakatakas, magiging madali para patayin niya tayo habang nagtatago sa dilim. Ang cultivation rank ni Soren ay walang kahanga-hanga, kundi ang Omniscience Path. At ginawa siyang mahirap na kalaban ni Blythe Omniscience. Sa dalawang ito, mga kasanayan sa pagpirma, madali siyang makatakas sa labanan, at walang sinuman ang magagawa. Para patayin siya, ipinahayag ni Hira ang kanyang opinyon. Huminga ng malalim si Yori at sinabing, sa ngayon, titingnan ko si Wyatt. Matapos ay dismiss ang meeting, tumayo si Yori at nawala sa main bulwagan. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa Mount Doom. Isang porma sayon ang naitayo sa likod ng Mount Doom. Lumapit si Yori at tumayo sa labas ng formation. Kahit na siya, hindi kayang basagin ang porma sayon ni Wyatt. Sumigaw siya, ako ito, Yori. Matapos ipahayag ang kanyang presensya, lumitaw ang isang puwang sa porma sayon. Lumakad si Yori sa formation. Nakaupo si Wyatt sa isang bato sa paanan ng bundok sa loob ng porma sayon. Naka-recover na ang kanyang traumatized na katawan, ngunit ang kanyang buhok ay nakakalat pa rin ng magulo. Ang kanyang mukha ay mapatla, at ang kanyang aura ay marupok pa rin. Isang dayuhang kapangyarihan ang tumakbo ng ligaw sa kanya. Katawan, patuloy na sinisira ang kanyang mga selula. Ayos ka lang, Wyatt. Lumapit si Yori na may pag-aalalang ekspresyon. Si Wyatt ang pinakamalakas na powerhouse ng Doom. Kahit si Yori ay walang kapares. Kanya, ang Doom race ay lubhang maaapektuhan kung may nangyari. Wyatt. Sinubukan ni Wyatt na tumayo, ngunit pinalala nito ang kanyang mga sugat at naging dahilan upang siya ay tumayo. Tumalsik ng isang bibig ng dugo. Huminga siya ng malalim at same time na sinabi, ang nilalang sa loob ng tansong kabaong ay masyadong makapangyarihan. Pagkatapos niyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay, naging makabuluhan siya. Mas malakas. Kahit na nalagpasan ko ang sword world niya, grabe pa rin ako. Nasugatan. Dahil bumalik si Wyatt sa Doom race matapos iligtas, ito ang una. Oras na siya ay lubhang nasugatan. Sa panahon ng labanan, nag-aalala siya. Namamatay kung patuloy siyang lumaban. Naiwan na walang pagpipilian, tumakas siya. Si James ba? Tanong ni Yori. Bahagyang umiling si Wyatt at sinabing, maraming palatandaan na nagpapahiwatig ng nasa loob ng copper coffin ay si James. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng kanyang sarili. Kaya, hindi ako makasigurado. Kung siya man. Sabi ni Yori, ano ang dapat nating gawin ngayon? Napagpasyahan ko na ang isang tigil-tigilan sa mga tao. Gayunpaman, nangangahulugan ito na bibigyan natin ang mga tao ng pagkakataong lumago. Mas malakas. Pagkatapos nating mawala ang pagkakataong ito, hindi na madaling darating ang isa pa. 4,489. Kabanata 4,489 na napaisip si Wyatt. Natural. Alam niyang ito ang kanilang pinakamagandang pagkakataon upang maalis ang mga tao. Iniisip kung gaano kalakas ang buhay na nilalang sa kabaong na tanso, si Wyatt. Subconsciously clenched kanyang kamao, at ang kanyang mukha ay naging mabangis. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Wyatt, tawagan natin ito sa ngayon. Sa panahong ito, magtatrabaho ako. Mahirap linangin at makapasok sa Kylem Acme rank.
Ang mga tao ay magiging nawasak hanggat naging Kylem Akmin ako. Tiwala si Wyatt sa kanyang potensyal. Ang pangunahing prioridad niya ngayon ay ang magpagaling. At ipasok ang Kylem Acme rank sa lalong madaling panahon. Sige, bahagyang tumanggo si Yori. Dahil may plano si Wyatt, walang pagtutol si Yori. Magpapagaling ka ng maluwag. Pagkatapos mag-iwan ng pampatibay loob na salita, tumalikod si Yori at umalis. Ipinikit ni Wyatt ang kanyang mga mata at nagsimulang tumuon sa pagpapagaling sa kanyang mga sugat. Siya ay malubhang nasugatan, at magtatagal bago siya ganap na gumaling. Sa isang lugar sa Greater Realms ay may magandang bulubundukin. Masaganang Empyrean spiritual energy, na ginagawa itong parang isang paraiso. Swoosh! Isang bitik ang lumitaw sa kawalan, at isang sira-sirang tansong kabaong ang lumipad palabas. Isang babae ang nakaupo sa isang lotus na posisyon sa isang bato bago ang isang talon. Ang katawan ng babae ay nagliliwanag ng puting liwanag, kaya mahirap makita ang kanyang hitsura. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at ang tansong kabaong ay lumipad patungo sa kanya, pagkatapos ay dumapo sa isang bato sa harap niya. Ito ay walang iba kundi si Zizzle. Upang maging tumpak, ito ang pangunahing katawan ni Zizzle. Unti-unting tumayo si Zizzle at naglakad papunta sa kabaong. Tumagos ang kanyang tingin sa pamamagitan ng tansong kabaong at nakita ang kalansay ni James. May kaunting sigla at aura pa rin ang skeletal body ni James. Kumpara sa 30,000 epochs ago, ang kanyang kondisyon ay mas mabuti. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at isang puting liwanag ang lumabas sa kanyang palad. Dumapo ang puting liwanag sa kabaong na tanso, at bumaon dito ang enerhiya nito. James. Muling nabuo ang laman at dugo, at mabilis na gumaling ang kanyang mga sugat. Unti-unting nagkamalay si James. Paggising niya, siya na. Nagulat nang makitang ganap na siyang gumaling. Mabilis niyang binitawan ang kanyang divine dama sa labas na nakapalibot sa kabaong na tanso. Sino ka? Ang ilang mga inscription ay lumabas mula sa kabaong at naging mga text. Boom! Ang tansong kabaong ay bumukas, at ang mga mahigpit na inscription ay nawala. Lumabas si James sa tansong kabaong. Masaya ang mukha niya habang humihinga. Nakakapreskong hangin at nadarama ang langit at lupa. Huff! Huminga ulit ng malalim si James at tumingin sa babaeng nasa harap niya. Napapaligiran ang babae ng isang misteryosong puting liwanag, tila isang uri ng mahiwagang landas. Kahit nasa cultivation rank ni James, ang kanyang divine sense hindi makatago sa puting liwanag para malaman pa ang tungkol sa misteryosong babae. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Tentative niyang tanong. 4,490. Kabanata 4,490 walang makakalap si James. Impormasyon tungkol sa babaeng nauna sa kanya. Kaya, napagpasyahan niya na dapat siyang isang napakalakas na magsasaka. Kinaweyan ni Zizzle ang kanyang kamay, at agad na lumabas ang isang gazebo na may mga upuan. Wala kahit saan. Itinuro niya ang mga upuan at sinabi, paano kung mag-chat tayo habang nakaupo? Umupo si James sa loob ng gazebo. Lumapit din si Zizzle at umupo sa tapat niya. Tinitigan siya nito at inulit ang tanong niya. Sino ka? Sumagot siya, hindi mahalaga kung sino ako. Ang kanyang boses ay tila matamis at masarap sa pandinig. Hindi siguradong tanong ni James, niligtas mo ako, tama. Binuo mo ba itong tanso? Kabaong para sa akin. Hindi ito itinanggi ni Zizzle at bahagya siyang tumango, oo, ako ang nagtayo nito para sa iyo. Bagamat nagawa ko ito, nagulat ako na nakaligtas ka. Pwede ko bang makita ang mukha mo? Tinitigan ni James ang babae, na curious sa kanya. Hitsura. Napangiti ng mahina ang babae at sinabing, hindi pa oras. Makikita mo ako. Kapag ito na ang tamang panahon. Dahil tumanggi siya, hindi na nagpumilit si James at nag-isip. Inakala ni James na isa na siya sa pinakamalakas sa Greater Realms. Gayunpaman, kahit na umakyat siya sa mga ranggo ng paglilinang, palaging magkakaroon isang taong mas malakas kaysa sa kanya. Palaging may mas malaking isda sa karagatan. May sasabihin ka ba sa akin? Kung hindi, mag-leave muna ako.
Tumayo si James at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Sa isang mundo kung saan ang lakas ang ibig sabihin ng lahat, hindi napigilan ni James na magsalita. Magalang sa babaeng nasa harapan niya. Bahagyang iwinagayway ng babae ang kanyang kamay at sinabing, ang sitwasyon sa Greater. Mukhang medyo stable na ngayon ang realms, pero hindi. Ang Dooms ay isang tikang time. Bomba. Maglulunsad sila ng pag-atake sa mga tao anumang oras sa lalong madaling panahon. Umupo ulit si James. Binanggit ng babae ang Dooms at mga tao, kaya alam ni James na kailangan niya. May importanteng sasabihin sa kanya. Nagpatuloy si Zizzle, na nagsasabing, magiging mahalaga ang labanan ng swerte. Ang Dooms ay mayroon. Nasakop ang iba pang mga lahi at nakuha ang kanilang swerte sa nakalipas na 30,000 taon. Kaya, mayroon silang pagtaas sa Kylem Acmins at powerhouses. Kakailanganin mong makakuha ng mas malakas na swerte para maabutin sila ng mga tao. Ang pagsakop sa swerte ng ibang mga lahi ay hindi lamang ang pagpipilian. Sa katunayan, karma din. Gumaganap ng malaking bahagi. Nalilitong tanong ni James, ano ang ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Zizzle, ang karma ang pinakamahalagang elemento ng chaos. Makalangit na landas. Bawat kilos ay nagdudulot ng reaksyon. Makakamit ng isang tao ang magandang karma sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mabubuting gawa. Habang tumataas ang iyong magandang karma, tataas din ang iyong swerte. Pagbutihin. Gayunpaman, ang isang tao lamang ay hindi sapat upang baguhin ang mga tao. Swerte. Ang mga tao sa kabuuan ay kailangang magtulungan upang magkaroon ng matatag. Pagtaas ng kapalaran. Nang marinig ito, naintindihan ni James. Salamat sa tip. Bahagyang iwinagayway ng babae ang kanyang kamay at sinabing, go on. Inaabangan ko. Kapag ikaw ay naging isang walang katulad na powerhouse. Column, madam. Hindi na nagtagal si James at nawala sa isang iglap. Sa sumunod na sandali, nasa chaotic void na siya sa labas ng human universe. Ang sansinukob ng tao ay dumaan pa sa isang proseso ng pagsasama-sama upang maging isang super universe. Kahit na ang mga powerhouse ng Dooms ay nag-withdraw na. Hindi mabilang na mga powerhouse ng tao ang nanatili upang bantayan sa labas ng tao universe. Nangamba sila na biglang lumitaw muli ang Dooms at maglulunsad ng isang hindi inaasahang pag-atake. Pagkatapos, ang mga pagsisikap ng mga tao ay magiging walang kabuluhan. Sa sandaling lumitaw si James sa labas ng human universe, marami siyang naramdaman. Pamilyar na aura. Matagal na panahon na ang nakalipas mula noong umalis siya patungo sa Greater Realms. Bukod dito, mayroon siyang namatay sa nakalipas na 30,000 epoch at hindi nakita ang marami sa kanyang pamilya at mga kaibigan sa mahabang panahon. Natuwa si James matapos makita ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa labas ng human universe. Mabilis siyang lumapit at sumulpot sa harapan nila sa isang iglap. Sino nandyan? 4,491. Kabanata 4,491 ang mga powerhouses kaagad. Itinaas ang kanilang mga bantay, at ang ilan ay mabilis na naglunsad ng pag-atake kay James. Gayunpaman, biglang nawala si James, naiiwasan ang lahat ng kanilang mga pag-atake. Siya, muling lumitaw sa malayo at sumigaw, ako ito. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa lugar. Sinuri siya ng mga powerhouse at nagulat sila nang mapagtanto kung sino ito. James. Tatay. Dahan-daang lumapit si James sa ilalim ng nagtatakang mga tingin ng lahat. Si Jacopo ang unang nag-react at tuwang-tuwang nagtanong, ikaw ba talaga, Dad? Isang grupo ng mga tao ang sumugod sa hangganan ng human universe. Kabilang sa kanila si Sophie, ang kanyang tagapagturo, habang siya ay isang mahinang magsasaka. Ang mga kapatid na babae ng Callahan mula sa unang panahon ng 12th Universe ay naruroon din. Bagaman matagal na silang nakalimutan sa kasaysayan, sila ay muling nagkatawang tao. Sa bagong panahon. Pagkatapos ng kanilang muling pagkakatawang tao, sa kalaunan ay naging mga powerhouse muli at ibinalik ang mga alaala ng kanilang nakaraang buhay. Mga powerhouse na nagturo kay James noong nakaraan, tulad ng Ancestral Sword.
Si Master, Ancestral Talisman Master, at 5 Ancestral Masters, ay sumugod. Ang mga dating Lords of the Universe, tulad ni Kallinikos, ay nagpakita din. Kahit na, ang disipulo ni James mula sa ikalabintatlong universo, si Quanesha, pati na rin ang kanyang pamilya. At mga kaibigan mula sa ikalabindalawang universo, ay dumating upang makita siya. Isang babaeng nakaitim na damit ang lumabas sa crowd. Siya ay nagkaroon ng isang maislan. Hitsura, isang slim figure, at radiated na may magandang aura. Ito ay walang iba kundi si Maxine. Sa nakaraan, hindi na siya mabilang. Pagkakamali dahil sa kanyang malalim na pagmamahal kay James. Si Maxine ay nagtatanim ng hindi mabilang na taon at siya ay isang 9 power. Macrocosm Ancestral God, malapit nang maabot ang quasi-acme rank. James. Sumugod si Henrik, pinulupot ang braso sa balikat ni James, at masayang sabi, alam ko na. Alam kong magiging maayos ka at babalik ng buhay. James. Isang boses ang tumawag sa kanya. Agad na lumitaw si Thea at yamakap sa kanyang mga bisig. Gumanti si James ng yakap sa kanya at nakangiting sinabing, I'm back. Naiinggit na pinanood ng ilang babae ang kanilang intimate interaction. Kabilang sa kanila ay sina Maxine, Shena, at isa pang alagad ni James na si Monica. Medyo mababa ang cultivation rank ni Monica, kaya nakatanaw siya sa malayo. Tatay. Isang nag-aalangan na boses ang tumawag sa kanya. Agad namang binitawan ni Thea si James. Hinayla niya si Noel at nakangiting sinabi. Ito ang anak mo, Noel Caden. Nalaman na ni James ang tungkol kay Noel habang nasa loob ng tansong kabaong. Siya. Tinapik ang balikat ni Noel at nakangiting sinabing, kahanga-hanga. Tapos, humarap siya kay Thea at sinabing, Noel, right. Kumunot ang noo ni Thea, ayaw mo ba sa pangalan? Nakangiting sabi ni James, mabuti naman. Biglang naalala ni James na pinayuhan siya ni Zizzle na dapat magsanay ang mga tao. Magandang birtod upang makaipon ng swerte upang umunlad magpakailanman sa chaos. 4,472. Kabanata 4,472 tumingin si James kay Noel at sinabing. Tandaan na gumawa ng mabuti at bawasan ang kasamaan. Lumingon siya sa iba pang mga powerhouse at sinabing, ganun din sa lahat. Dito. Gusto kong lahat kayo ay magkaroon ng malinis na budi. Sabay-sabay na tumango ang lahat. James. Dapat maayos na ang lahat dahil nakabalik ka na, di ba? Isang lalaking nakatan na nakasuot ng itim na baluti ang lumabas sa karamihan na may kasamang malakas. Aura. Si Henry ang katiwala ni James noong pareho silang nasa hukbo. Nang si James. Nobody pa rin, nanatiling tapat si Henry sa kanya. Henry, tinapik ni James ang balikat ni Henry at nakangiting sinabi, I'm so glad. Para makita kang muli. Pagkatapos ng sakuna na ito, dapat tayong mamuhay ng payapa. Matapos mabuo ang ating Super Universe, ang human race ay magkakaroon ng ligtas na posisyon sa Greater Realms. Maging ang Dooms ay kailangang mag-isip 2 beses tungkol sa pagsisimula ng digmaan sa amin. Ang ganda. Sa mga darating na araw, sa wakas ay makakapag-enjoy na tayo. Si Henry noon. Kilig sa excitement sa balita. Bigla niyang sinulyapan si Thea at may paghangang sinabi, hindi ko pa nakikilala si Thea. Mula nang mabalitaan niyang siya ang tumambad ang Metrona ng human race. Hindi ko inaasahan ang malambot. Babae noon para maging ating kagalang-galang na Metrona. Samantala, lumingon si Thea sa mga tao at nakangiting sinabing, sige, meron. Walang makikita dito. Dapat maghiwa-hiwalay na ang lahat. Ang ating super universe ay malapit nang matapos. Bibiyayaan tayo ng masaganang swerte at pagkakataon. Kung babalik ka ngayon, maaari kang makatagpo ng ilan. Malaking biyaya ng maaga. Ang kanyang mga salita ay nakakaakit sa mga powerhouse na naruroon. Kahit na gusto nilang makita ang bayani ng human race, ang pagkakaroon ng magagandang biyaya ay mas mahalaga. Ang daming tao, mabilis na nag-disperse at umalis sa lugar. Maya-maya, kaunti na lang ang natira. Nakangiting lumapit si Soren at sinabing, it's good to see you again, James.
Ang mga salita lamang ay hindi sapat upang ipahayag ang aking pasasalamat sa iyo. Kung sakaling ikaw, kailangan ko ng tulong sa hinaharap, bigyan mo lang ako ng isang salita. Gagawin ko ang lahat para matupad ang iyong kahilingan. Kung wala ang tulong ni James, namatay si Soren. Kay Soren, kanya si James. Tagapagligtas. Nakangiting sagot ni James, ikaw ang pag-asa ng human race. Kung wala ka, ang mga kapahamakan ay lipulin sana ang sangkatauhan. Sumingit si Thea, sige, enough talk for now. Balik muna tayo. Ating gunitain ang mga magagandang araw pagkatapos mabuo ang Super Universe. Sige na wala ako. Kahit na ang hukbo ng Doom ay umatras sa ngayon, kami. Hindi makasigurado na hindi na sila muling aatake. Mananatili ako para bantayan ang universo kung sakali. Naglulunsad sila ng panibagong pag-atake, sabi ni James. Sige, tumango si Thea. Sunod-sunod na umalis ang mga powerhouse, naiwan si James sa chaotic void. Protektahan ang universo. Nakagan ang lahat sa pagbabantay ni James. Samantala, ang mga powerhouse ng Dooms ay nagpupulong sa kanilang bulwagan. Ang Patriarch, si Yori, ay nakaupo sa pinakamataas na upuan, gaya ng dati. Sir Yori, bumalik na po si James. Ang isang Doom na sinusubaybayan ng mga tao ay lumuhod sa isang tuhod at iniulat si James. Hitsura sa labas ng human universe. With a grim expression, Yori said, alam kong siya iyon. Ang powerhouse sa loob. Ang tansong kabaong ay siya talaga. Malubhang nasugatan niya si Wyatt ngunit lumayo. Mula sa laban na hindi nasaktan. Ang mas masahol pa, natalo niya si Wyatt nang wala ang kanyang pangunahing katawan. Ano ang tunay niyang lakas? Huff. Huminga ng malalim si Yori. Nabigla siya sa lakas ni James. Tinalo ni James ang pinakamalakas nilang miyembro. Wyatt, nang hindi ipinapakita ang kanyang tunay na katawan. Hindi maisip ni Yori kung anong cultivation rank si James ngayon. Walang sinuman sa loob ng bulwagan ang makapagtukoy ng tunay na lakas ni James. Seryosong sinabi ni Dolph, si Wyatt lang ang maaasahan natin. Sana pumasok siya sa Kylem Acme rank sa lalong madaling panahon. Ito lang ang paraan natin para sugpuin. James. 4,473. Kabanata 4,473 nananatili ang pag-asa ng Dooms. Balikat ni Wyatt. Si James naman ay ayaw ng pakialaman ng Dooms. Nagkaroon ng matinding puot sa pagitan ng Dooms at ng mga tao. Ang mga tao, hindi kailanman makikipagkasundo sa Dooms kahit gaano karaming henerasyon, ay lumipas. Gayunpaman, hindi nagtiwala si James sa pagsira sa Dooms. Binalak niya, maghintay hanggang sa makumplito ang super universe ng mga tao at maging ang sangkatauhan. Mas malakas bago gumawa ng anumang aksyon. Samantala, si Thea ay gumaganap ng pagsasanib ng human universe. Isang super heavenly path ang isinilang pagkatapos niyang pagsamahin ang iba't ibang universo. Unti-unti, ang swerte ng mga tao ay hindi namamalayang bumubuti. Ang mga espiritual na bundok at lupain ng human universe ay naglabas ng makapangyarihan. Enerhiya. Bilang isang resulta, ang ilang mga normal na halaman ay dumaan sa mahiwagang pag-unlad. Ang ilang mga ordinaryong tao na walang mga base ng paglilinang ay nabago rin at nakakuha ng banal na lakas. Nakumpleto na ang super universe, at lahat ay pinagpala. Malaking benepisyo. Ang swerte ng mga tao ay tumaas at nalampasan ang Dooms na naging karera. Na may pinakamalakas na swerte sa Greater Realms. Ang lahat ng sangkatauhan, kasama ang iba pang mga lahi sa human universe, ay nagalak. Naramdaman kaagad ni James ang pagkumpleto ng super universe at ang pagbuo ng super heavenly path. Ang kanyang pusong nag-aalala ay sa wakas ay naibsan. At lumiwanag siya ng nakangiti. Matagal nang pinagkaaitan ng mga tao. Sa wakas ay pinasimulan na namin ang isang maunlad na panahon. Natuwa si James na hindi nawalan ng saysay ang kanyang mga pagsisikap. Sulit din ang hindi mabilang na taon ng dedikasyon ni Thea. Ang pagpupursige ng hindi mabilang na mga tao ay nagdulot ng pag-asa sa kanilang lahi. Ang mga tao sa buong Greater Realms ay nasa sabik sa super pagkabuo ng universo.
Marami ang nagsimulang lumipat sa Super Universe, nagpaplano upang manirahan sa kanilang bagong tahanan. Pumasok si James sa bagong Human Universe. Ang iba't ibang mga universo na pinagsama-sama ay halos hindi dumaan. Pagbabago sa kapaligiran. Gayunpaman, lumitaw ang ilang hindi kilalang mga lugar. Tulay ang iba't ibang sansinukob. Karamihan sa mga bagong lugar na ito ay espiritual na bundok at malalaking kapatagan na naglalaman ng masaganang Empyrean espiritual na enerhiya. Sa kabila ng mga pagbabago, ang Mount Bane ay nanatiling pangunahing lugar ng mga tao. Isang lalaki at babae ang nakatayo sa isang bangin ng Mount Bane. Tiningnan ni James ang magagandang tanawin sa harapan niya at inabot ang kamay para hawakan ang balingkinitang kamay ni Thea. Sumilay siya ng isang matingkad na ngiti at sinabing, nagawa namin ito. Si Thea. Nabuo ang Super Universe, at nagkalat ang mga tao sa wakas ay may lugar na ang Greater Realms na matatawagan. Ang mga tao ay sa wakas nagkamit ng matatag na posisyon sa Greater Realms. Oo, nakaramdam ng sentimental si Thea. Naalala niya ang labanan sa Primordial Realm, ang hindi mabilang na powerhouses na nagsakripisyo, at kung paano niya nasaksihan ang Primordial Realm na tinatakan. Habang nag-flash sa kanyang isipan ang mga alaala, nakaramdam siya ng lungkot. Buti na lang at tapos na ang lahat. Malumanay na sinabi ni Thea, tapos na ang trabaho natin, at sa wakas ay makakababa na tayo. Humanap ng isang tiwangwang na lugar at manirahan sa pag-iisa. Matagal na niyang pangarap iyon. Noon pa man ay gusto niyang mamuhay ng mapayapa kasama si James sa pag-iisa, kung saan sila hindi kailangang mag-alala tungkol sa digmaan. 4,494 Kabanata 4,494 na ibinahagi ni James ang pangarap ni Thea. Gayunpaman, ang kapayapaan ng mga tao ay pansamantala lamang. Ang Dooms ay ambisyoso, at hindi pa nila mapapabayaan ang kanilang pagbabantay. Sa pagnanais na mga powerhouse tulad ng Wyatt at Yori na buhay, ang mga tao ay hindi kailanman maging ligtas. Nasiyahan si James sa pansamantalang kapayapaan na binili nila para sa mga tao. Gayunpaman, may isa pa siyang gustong gawin. Hinawakan niya ang kamay ni Thea at humihingi ng tawad, may kailangan ako. Umamin ka, Thea. Ha! Lumingon sa kanya si Thea. Huminga ng malalim si James at sinabing, ialam mo naman ang tungkol kay Yemima diba? Kailan? Nakapasok ako sa Dooms, natulog ako sa kanya dahil nag-aalala ako sa akin. Inilalantad ang pagkakakilanlan. Oh, hindi mo ba nasabi sa akin ang tungkol dito? Si Yemima ay may isang anak na lalaki na tinatawag na Carson Dalibor, at siya ay kalahating tao, sabi ni James. Malabo. Marami na siyang naranasan sa buhay ngunit nakaramdam pa rin siya ng hiya sa sarili. Napatingin si Thea kay James nang may pagtataka at nagtanong, kanina pa. Ang taong namumuno sa Doom Army ay tinawag na Carson. So, anak mo siya. Mukha siyang medyo dismayado sa balita. Oo, ngayon ko lang nalaman. Si Wyatt ay may matinding galit sa akin at gustong kunin paghihiganti sa pamamagitan ng paggamit ng aking anak upang paksain ang mga tao. Tumingin sa kanya si Thea at nagtanong, kung gayon, ano ang plano mong gawin? Dahan-daang kinapa ni James ang kanyang noo at naisip, this is a very komplikadong sitwasyong haharapin. Hindi ako maaaring pumunta sa Carson at mag-claim sa maging ama niya, tama ba? Hindi iyon gagana. Wala akong naramdamang aura ng tao galing sa kanya. Tiyak na naitago na ni Wyatt ang kanyang aura bilang tao. Hindi siya maniniwala sa akin. Kung tahasan kong sasabihin sa kanya na ako ang kanyang ama. Ang tanging pagpipilian ko ay makita si Yemima at magtanong kanya upang ihatid ito sa kanya. Sa kabila ng pagkakaroon ng plano sa isip, si James ay walang kaalam-alam tungkol sa kapakanan ni Yemima dahil ito ay naging 30,000 epics. Higit sa lahat, nabuo pa lang ang super universe ng tao, at maraming bagay ang dapat asikasuhin ngayon. Papasok na ngayon sa teritoryo ng Dooms. Ay tiyak na dadalhin bilang isang provocation. Dahil sa desperasyon, ang Dooms maaaring maglunsad ng isa pang labanan, at ang dalawang karera ay magdaranas ng matinding pagkatalo.
Bahagyang umiling si James at bumantong hininga. Hindi ko alam kung ano ang tama. Gawin ang alinman. After briefly considering it, Thea said, isantabi muna natin yan. Hindi ito ang tamang oras para makapasok sa teritoryo ng Dooms. Dapat kang maghintay hanggang ang mga tao ay mas malakas bago ito alagaan. Isa pa, wala ka pa bang utang na kasal sa akin? Let's set a good date and hold our wedding. Sige, tumango si James. Ngunit bago ang kasal, kailangan nating magtalaga ng isang mamumuno sa mga tao. Dagdag pa, kailangan nating magtatag ng ilang panuntunan para sa Super Universe. Kailangan namin ng isang natatanging pinuno para umunlad ang sangkatauhan. May naiisip ka bang angkop na kandidato? Tanong ni Thea. Sagot ni James, I think Soren suits the role. Siya ay isang lubos na iginagalang na figure. Ang mga tao, marami na siyang karanasan dahil matagal na siyang nabubuhay. Isa pa, makapangyarihan din siya. Siya ang perpektong akma para sa Panginoon ng lahi ng tao. At Universe Lord. Pasa ako. Biglang umalangaw-ngaw ang isang tawa. Kaagad pagkatapos, lumapit ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng gintong damit. Huminto si Soren sa harap ng mag-asawa, at nakangiting sinabi, hindi ako interesado. Pagiging Panginoon ng lahi ng tao, o Panginoon ng universo. Dapat kang pumili. Ibang tao. Saglit na nag-isip si Thea at sinabing, how about Jacopo? Siya ang dating. Ang Panginoon ng Heavenly Court saglit. Medyo marami na siyang karanasan sa management, kaya siya ay isang angkop na kandidato. 4,475. Kabanata 4,475, oo naman. Walang pagtutol si James na si Jacopo ay naging Panginoon ng lahi ng tao, at gayon din si Soren. Tumingin si Soren sa mag-asawa at nagtanong, nga pala, ano ang sumusunod na plano? Ngayong nabuo na ang ating super universe, iiwan tayo ng Dooms. Para sa ilang oras, hinawakan ni James ang kamay ni Thea at sinabing, we'll be held our wedding. Gamit ito. Pagkakataon, aanyayahan namin ang aming pamilya at mga kaibigan na muling magsama-sama at magpalipas ng oras. Magkasama. Sagot ni Soren, natatakot ako na hindi ako makadalo sa masayang okasyon. Bagamat pansamantalang wala sa panganib ang human race, mayroon pa rin ang Dooms. Hindi mabilang na makapangyarihang Kylem Akmins. Bukod dito, ang Wyatt ay isang malaking banta pa rin. Sa amin, plano kong pumunta sa isang pakikipagsapalaran upang mapabuti ang aking cultivation base at magsusumikap na ipasok ang Kylem Acme rank. Gusto ko ring pumasok sa huling yugto ng ika-9 na yugto ng Omniscience Path. Kailan ang alis mo, sir? Tanong ni James. Kinaweya ni Soren ang kanyang kamay at sinabing, I don't deserve such respect from you. Basta, tawagin mo akong Soren. Aalis ako ngayon. Sumimangot si James at sinabing, I plan to organize a succession ceremony for Jacopo. Kung aalis ka, natatakot ako na ang ilang mga tao ay hindi masiyahan sa kaayusan. Nakangiting sabi ni Soren, you worry too much, James. Sino ang maglalakas loob na tumutol? Ang sunod-sunod ni Jacopo sa inyong dalawa dito. Bukod dito, ang iyong mga anak ay ang pinakamalakas sa tao. Lahi. Walang sino man ang hindi masisiyahan sa desisyon. Sige, paalam na. Pagkatapos magsalita, nawala agad si Soren. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay para sa higit na lakas. Sumunod, nanirahan si James sa Mount Bain. Ang balita ng pagtatagumpay ni Jacopo bilang Panginoon ng lahi ng tao at tao. Mabilis na kumalat ang universo. Walang sino man ang tutol sa desisyon. Kahit na hindi sila nasisiyahan, sila ay masyadong mahina upang magkaroon ng karapatang magsalita laban sa makapangyarihang mga Kaidan. Nagtayo sina Thea at James ng bagong Heavenly Court sa itaas ng Mount Bain. Ang Heavenly Court ay kumilos din bilang isang malakas na pormasayon upang harangan ang Dooms kung sinalakay nila ang human universe. Matapos may tayo ang Heavenly Court, isang succession ceremony ang inihayag sa gaganapin sa 3,000 taon. Ang 3,000 taon ay tila isang mahabang panahon, ngunit ito ay lilipas sa isang kisap mata. Ng isang mata.
Sa panahong ito, tinalakay nina James at Thea ang mga bagong patakaran para sa mga tao. Ang pagtatatag ng mga tuntunin ay mahalaga sa paghihigpit sa mga kapangyarihan ng tao. Ang mga patakarang ito, gayunpaman, ay hindi upang limitahan ang kanilang kalayaan. Sa katunayan, sila ay nabuo upang mabawasan ang mga krimen. Nais nina James at Thea na mapanatili ng mga buhay na nilalang sa sansinukob ng tao. Mabuting birtod. Sa paggawa nito, ang swerte ng human universe ay patuloy na lalago. Ang pagbuo ng mga panuntunan ay medyo mahirap. Pinag-usapan nina James at Thea sa isang pagbuo ng oras ng mahabang panahon bago ay finalize ang mga patakaran. 3,000 taon ang lumipad sa isang iglap. Sa wakas, ito ang araw na pumalit si Jacopo bilang Panginoon ng lahi ng tao. Ito ay isang celebratory event para sa buong human universe. Isang napakalaking maringal na palasyo ang makikita sa itaas ng Mount Bain. Hindi alintana ng lahi, ang mga powerhouse ng human universe ay nagtipon sa loob ng palasyo. Bulwagan. Sa loob ng bulwagan ng palasyo ay isang napakalaking upuan na pinahiran ng ginto. Tumayo si Jacopo sa dami ng tao. Nakasuot siya ng dilaw na damit at hindi ka pani-paniwala. Kahanga-hanga. 4,476. Kabanata 4,476 ang mga tao ay nagpasimula ng isang maunlad na edad, at lahat ng kapangyarihan ng sangkatauhan ay natipon sa magdiwang. Alam ni James ang karamihan sa mga powerhouse na dumalo, ngunit may ilan. Mga hindi pamilyar na mukha. Swoosh! Biglang lumitaw ang dalawang sinag sa loob ng pangunahing bulwagan at dahan-daang nagkatotoo. Sa isang lalaki at babae. Sa wakas ay nagpakita na sina Thea at James. Sa sandaling sila ay nagpakita, ang maingay na bulwagan ay tumahimik, at lahat. Nasa kanila ang atensyon. James. Si Henry ang unang lumapit. Nagsuot siya ng isang set ng gintong baluti, humakbang. Pasulong na parang isang makapangyarihang mandirigma. James. 2/3. James. Maya-maya, isang pulutong ng mga taong pamilyar kay James ang nagtipon malapit sa kanya. Sinalubong sila ni James ng matangkad na ngiti. Pagkatapos ng maikling daldalan, lumakad siya. Kay Jacopo at Bamulong, malapit na ang oras. Bahagyang tumango si Jacopo bilang tugon. Pagkatapos, umakyat siya sa gintong trono. At umupo sa kanyang upuan sa ilalim ng hindi mabilang na mga tingin. Isang makulay na liwanag ang sumilay mula langit at binalot siya. Nakabuo siya ng koneksyon sa tao. Universe's heavenly path at nagmana ng bakas ng heavenly path H's aura. Sa sandaling iyon, may ethereal aura sa paligid niya. Binabati kita. Umalangaw-ngaw sa buong bulwagan ang sigawan ng pagdiriwang. Sinenyasan ni Jacopo ang mga manunood na tumahimik, at agad na bumagsak ang bulwagan. Tahimik. Tumayo siya at sinabing, I'm honored to have the support of everyone in pagiging Panginoon ng lahi ng tao pati na rin ang Panginoon ng sansinukob ng tao. Ako, ibigay ang aking salita upang balikatan ang responsibilidad ng pag-akay sa mga tao sa kaluwalhatian at kalooban. Patuloy na magsikap upang matiyak ang walang hanggang kaunlaran ng ating uri. Ang Heavenly Court ay ang pinakamahalagang pagtatatag ng ating lahi. Ito ay hindi sa akin lamang kundi sa buong sangkatauhan. Nangangailangan ito ng konstitusyon ng hindi mabilang na mga tao. Habang nagsasalita, iniunat ni Jacopo ang kanyang kamay at kinuha ang isang gintong libro. Sa labas ng manipis na hangin. Ito ang aklat ng pagtatalaga na isinulat ng aking ama at ina, at ang aming inaprubahan ito ng Heavenly Path. Binuksan ni Jacopo ang gintong libro. Sa unang pahina, isang pamagat kasama ng A. Pangalan ay nakasulat dito ang Heavenly Court's Lord, Jacopo Caden. Ang langit na hukuman ay mahahati sa 33 langit. Ang langit, ang pangunahing bulwagan ng hukuman ay matatagpuan sa 33rd heaven. Isang makalangit na Panginoon ay itatalaga sa bawat isa sa 33 langit. Next, ay announce ko ang makalangit na Panginoon ng bawat langit. Napabuntong hininga ang lahat sa announcement. Pangunahing ginanap ang succession ceremony upang ipagdiwang ang pagiging Jacopo, Panginoon ng lahi ng tao.
At the same time, appointment ceremony din ito. Upang ipahayag ang mga tungkulin ng korte sa langit. Bagaman ang karamihan sa mga nagsasaka ng tao ay hindi interesado sa katanyagan, pagkuha. Ang isang mahalagang papel sa korte sa langit ay magpapahintulot sa kanila na makatanggap ng isang malaking bahagi ng swerte ng mga tao at nakikinabang sa kanilang paglilinang. Ang 33 heavenly courts ay hindi nagkarirango at may parehong kapangyarihan. Henry, ibinalita ni Jacopo ang unang pangalan. Humakbang si Henry, lumuhod sa isang tuhod, at sumagot, "Narito ako, aking Panginoon. Iminungkahi ka ng aking mga magulang, at ibinigay ito ng landas sa langit. Mga pagpapala para sa iyong pagkakatalaga bilang makalangit na Panginoon ng unang langit." Agad na tumugon si Henry, "Gagawin ko ang aking makakaya sa pamamahala sa unang langit. Upang matupad ang iyong inaasahan." Dahan-daang ikinaway ni Jacopo ang kanyang kamay, at isang gintong liwanag ang lumabas sa kanyang palad. Bumubuhos kay Henry. Sa sandaling iyon, nagbago ang aura ni Henry at naging hindi kapani-paniwalang misteryoso. 4,497 Kabanata 4,497 Mukhang sagrado si Henry at misteryosong parang gintong ningning na ibinubuga sa kanyang katawan. Marami sa mga powerhouse na natipon sa bulwagan ang naiinggit sa nakita. Ang Heavenly Lord of the Heavenly Court ay isang mataas na katayuan sa mga tao. Ang isang makalangit na Panginoon ay sasakupan ng isang napakalaking halaga ng swerte, lamang. Mas mababa sa Panginoon ng langit na hukuman. Bukod dito, maaaring hiramin ng isang Heavenly Lord ang Heavenly Path's powers. Nagpatuloy si Jacopo sa appointment. Sophie, isang payat at magandang babae na nakasuot ng asul na damit ang lumabas sa karamihan at napaluhod ang isang tuhod. "Oo, aking Panginoon." Si Sophie ay dating mentor ni James at lubos niyang iginagalang. Sa kabila na, sinunod niya ang tamang protocol sa harap ng Panginoon ng Heavenly Court. Ikinaway ni Jacopo ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumitaw para hilahin si Sophie pabalik. Ang kanyang mga paa. Nakangiti niyang sinabi, "Bilang isang makalangit na Panginoon, hindi mo kailangang lumuhod noon." Ako. Tumayo ng tuwid si Sophie, naghihintay ng anunsyo. "Ikaw ay hinirang ng aking mga magulang at natanggap ang langit. Path's blessing din. Pinangalanan kita ngayon bilang ang makalangit na Panginoon ng pangalawa. Langit." Isang gintong liwanag ang agad na bumungad sa kanya. Dumaan si Sophie sa isang pagbabagong anyo, at tumaas ng husto ang kanyang aura. "Tutol ako." Tawag ng boses mula sa bulwagan. Agad na napalingon ang lahat sa pinanggalingan. Isang lalaking nakasuot ng itim na damit ang humakbang pasulong. Ito ay ang Omnipotent Lord, ang dating Panginoon ng unang universo. Tumingin si Jacopo sa makapangyarihang Panginoon at nagtanong, "Ano ang dahilan mo?" Object. Sumagot ang makapangyarihang Panginoon, "Hindi siya karapat-dapat na maging isang makalangit na Panginoon. Kanya, ang ranggo ng paglilinang ay masyadong mababa upang maging karapat-dapat sa gayong titulo." Noong mahina pa si James, talagang tinuturing na powerhouse si Sophie. Gayunpaman, medyo mabagal ang pagbuti niya. Pagkatapos ng mahabang panahon, siya ay hindi pa umabot sa quasi-acme rank at isa pa ring macrocosm. Diyos ninuno. Tiningnan ng Omnipotent Lord ang iba pang powerhouses sa hall at tumawa. Malakas, kung ang isang macrocosm ancestral god na tulad niya ay maaaring maging isang Heavenly Lord. Lahat ng tao dito ay qualified. Sa halip na ang 33 langit, bakit hindi mo lumikha ng 3 milyong langit at gawin ang lahat ng naririto bilang isang makalangit na Panginoon? Tahimik na nakatingin sina James at Thea sa gilid. Mapangahas. Nagdilim ang mukha ni Jacopo. Kinawayan niya ang kamay at pinakawalan. Isang makapangyarihang puwersa. Hindi makayanan ang panggigipit, ang makapangyarihang Panginoon. Pilit lumuhod. Sumigaw si Jacopo, pagkatapos ng labanan sa Primordial Realm Era, ang mga tao ay pumasok sa isang madilim na edad. Sino ang nanguna sa mga tao pabalik sa kaluwalhatian? Ito ay ang tao. Ang matrona ni Reyes, si Thea, pati si James. Sa panahong ito, nagkaroon maraming balakid.
Noong mahina pa ang tatay ko, si Sophie ang ganoon. Ginabayan siya. Paulit-ulit niya itong iniligtas, kahit na halos isakripisyo siya. Buhay para sa kanya. Kung wala si Sophie, hinding-hindi makakamit ng tatay ko ang ginawa niya ngayon. At kung wala ang aking ama, ang mga tao ay hindi magkakaroon ng kapayapaan. Kung hindi qualified si Sophie, sino? Ang designation book ay isang listahan ng mga pangalan na hinirang ng aking mga magulang. Gayunpaman, sila ay kailangang aprubahan ng makalangit na landas. Dahil ang kanyang pangalan ay nanatili sa aklat ng pagtatalaga, nakuha na niya ang makalangit. Mga pagpapala ng path. Umalangaw-ngaw ang tinig ni Jacopo sa buong bulwagan, iniwan ang makapangyarihan sa lahat. Hindi nakaimik si Lord. Matapos maipahayag ang kanyang punto, binawi ni Jacopo ang kanyang puwersa. Ang makapangyarihang Panginoon noon, napaginhawa mula sa presyon at tumayo mula sa lupa. Namutla ang mukha niya, habang siya ay tahimik na bumalik sa karamihan. Bahagyang napangiti si James sa nakita at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Thea. Siya ay nasiyahan sa kung paano pinangangasiwaan ni Jacopo ang sitwasyon. 4,478. Kabanata 4,478 maingat sina James at Thea. Tinalakay ang listahan na nakatala sa designation book at hinirang ang bawat makalangit na Panginoon. Sinabi ni Jacopo na lahat ay nakakuha ng pahintulot ng makalangit na landas. Sa katunayan, idinagdag lang nina James at Thea ang Heavenly Path H's power sa aklat ng pagtatalaga. Bilang resulta, ang mga itinalaga ay mabibiyayaan ng kapangyarihan ng landas sa langit. Naabot na nina James at Thea ang matinding taas sa cultivation at sila na sa labas ng kontrol ng Heavenly Path. Kaya, sila ang may huling say sa tao. Mga gawain ng universo. Ang mga powerhouse na natipon sa loob ay masyadong mahina upang maunawaan ang mga ito. Bagay. Para sa kanila, ang Heavenly Path ay isang nakahihigit na pag-iral. Hinirang sina Henry at Sophie na mga Heavenly Lords ng unang langit at ikalawang langit, ayon sa pagkakabanggit. Binaliktad ni Jacopo ang gintong libro at ipinagpatuloy ang anunsyo. Ang Heavenly Lord of the Third Heaven ay si Brielle Lobran. Isang magandang babae ang lumabas sa karamihan na nakasuot ng puting damit. Nakatayo siya sa harapan ng audience. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Jacopo. Sa halip, nakatuon ang tingin niya kay James at Thea, na nakatayo sa gilid. Si Brielle ay isang magsasaka na may malaking potensyal. Kahit na hindi siya tao, ito hindi naging hadlang sa kanya na italaga bilang isang makalangit na Panginoon. Siya ay hinirang higit sa lahat dahil sa kanyang hindi mapaghihiwalay na relasyon sa James. Nakonsensya si James sa kanya at binigyan siya ng posisyon bilang isang makalangit na Panginoon. Si Brielle ang unang magsasaka na naging Grand Emperor sa Apocalypse. Edad. Siya ay kasalukuyang isang 9-power macrocosm ancestral god na malapit sa kanya. Nagiging quasi-Acmin. Brielle, ikaw na ang bahala sa Third Heaven. Ikanaway ni Jacopo ang kanyang kamay, at lumabas sa kanyang palad ang gintong liwanag. Nagmistulang Diyosa si Brielle nang bumabalot sa kanyang katawan ng liwanag. Salamat, Lord Jacopo. Matapos matanggap ang kanyang appointment, tumabi si Brielle. Langit na Panginoon ng Fourth Heaven, Maxine Caden. Isang kaakit-akit na babae ang humakbang at itinaas ang ulo para salubungin si Jacopo. Titig. Then, her eyes shifted to James and Thea standing beside Jacopo. Bumangon ang pait na pakiramdam sa kanyang puso. Natutuwa siya na ang mga tao ay nagsimula sa isang maunlad na panahon. Gayunpaman, alam niyang binigyan siya ng posisyon bilang isa sa mga Heavenly Lords. Dahil kay James at hindi sa kakayahan niya, siya ay nasa pagtanggi at tumanggi na tanggapin ang kasalukuyang sitwasyon. Ang kanyang karmic connection kay James at Thea ay mapuputol kung siya tinanggap ang posisyon. Sa ilalim ng hindi mabilang na inggit na mga mata, sinabi ni Maxine, tumanggi ako sa posisyon. Tinanggihan niya ito. Nagulat ang mga powerhouse sa bulwagan. Maging si Jacopo ay hindi umaasa. Ganyang sitwasyon. Lumapit si Winnie at nagtanong, anong problema, Tita Maxine? Sanay na akong walang pidgel at ayokong matali sa
Heavenly Court. Pilit na ngumiti si Maxine. Makikita ko ang lahat sa ibang pagkakataon. Mabilis siyang tumalikod at umalis sa Heavenly Court. Ngayon ay isang masayang kaganapan para sa pamilya ni James, at ang pananatili ay lalalim lamang. Ang sakit niya. Bahagyang natalo si Jacopo matapos tumanggi si Maxine na italaga. Hinawakan ni Thea ang kamay ni James at kinurot siya. Gayunpaman, mayroon siyang malakas na pangangatawan. Sa huli, siya ang nagdusa, at ang kanyang mukha ay kumikibot. Pagkaalis ni Maxine, nagpatuloy ang appointment ceremony. Langit na Panginoon ng Fifth Heaven, Tiara Youngblood. Muling bumungad sa palad ni Jacopo ang gintong liwanag na bumagsak sa katawan ni Tiara. Agad na dumaan si Tiara sa isang pagbabago, at nagbago ang kanyang aura. Binabayaran ni James ang ilang tao sa pamamagitan ng paghirang sa kanila bilang mga Panginoon sa langit. Sa the same time, gusto niyang putulin ang karma niya sa pagitan ng iilang tao. Matamis na sinabi ni Tiara, "Salamat, Panginoong Jacopo. Malangit na Panginoon ng ika-6 na langit, Lucifer Menachem. Ako. 4,478. Kabanata 4,478 Maingat sina James at Thea. Tinalakay ang listahan na nakatala sa designation book at hinirang ang bawat makalangit na Panginoon. Sinabi ni Jacopo na lahat ay nakakuha ng pahintulot ng makalangit na landas. Sa katunayan, idinagdag lang nina James at Thea ang Heavenly Path H's power sa aklat ng pagtatalaga. Bilang resulta, ang mga itinalaga ay mabibiyayaan ng kapangyarihan ng landas sa langit. Naabot na nina James at Thea ang matinding taas sa cultivation at sila na sa labas ng kontrol ng Heavenly Path. Kaya, sila ang may huling say sa tao. Mga gawain ng universo. Ang mga powerhouse na natipon sa loob ay masyadong mahina upang maunawaan ang mga ito. Bagay. Para sa kanila, ang Heavenly Path ay isang nakahihigit na pag-iral. Hinirang sina Henry at Sophie na mga Heavenly Lords ng unang langit at ikalawang langit, ayon sa pagkakabanggit. Binaliktad ni Jacopo ang gintong libro at ipinagpatuloy ang anunsyo. Ang Heavenly Lord of the Third Heaven ay si Brielle Lobran. Isang magandang babae ang lumabas sa karamihan na nakasuot ng puting damit. Nakatayo siya sa harapan ng audience. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Jacopo. Sa halip, nakatuon ang tingin niya kay James at Thea, na nakatayo sa gilid. Si Brielle ay isang magsasaka na may malaking potensyal. Kahit na hindi siya tao, ito hindi naging hadlang sa kanya na italaga bilang isang makalangit na Panginoon. Siya ay hinirang higit sa lahat dahil sa kanyang hindi mapaghihiwalay na relasyon sa James. Nakonsensya si James sa kanya at binigyan siya ng posisyon bilang isang makalangit na Panginoon. Si Brielle ang unang magsasaka na naging Grand Emperor sa Apocalypse. Edad. Siya ay kasalukuyang isang 9-power macrocosm ancestral god na malapit sa kanya. Nagiging quasi-Acmin. Brielle, ikaw na ang bahala sa Third Heaven. Ikanaway ni Jacopo ang kanyang kamay, at lumabas sa kanyang palad ang gintong liwanag. Nagmistulang Diyosa si Brielle nang bumabalot sa kanyang katawan ng liwanag. Salamat, Lord Jacopo. Matapos matanggap ang kanyang appointment, tumabi si Brielle. Langit na Panginoon ng Fourth Heaven, Maxine Caden. Isang kaakit-akit na babae ang humakbang at itinaas ang ulo para salubungin si Jacopo. Titig. Then, her eyes shifted to James and Thea standing beside Jacopo. Bumangon ang pait na pakiramdam sa kanyang puso. Natutuwa siya na ang mga tao ay nagsimula sa isang maunlad na panahon. Gayunpaman, alam niyang binigyan siya ng posisyon bilang isa sa mga Heavenly Lords. Dahil kay James at hindi sa kakayahan niya. Siya ay nasa pagtanggi at tumanggi na tanggapin ang kasalukuyang sitwasyon. Ang kanyang karmic connection kay James at Thea ay mapuputol kung siya tinanggap ang posisyon. Sa ilalim ng hindi mabilang na inggit na mga mata, sinabi ni Maxine, "Tumanggi ako sa posisyon." Tinanggihan niya ito. Nagulat ang mga powerhouse sa bulwagan. Maging si Jacopo ay hindi umaasa. Ganyang sitwasyon. Lumapit si Winnie at nagtanong, "Anong problema, Tita Maxine? Sanay na akong walang pigil at ayokong matali sa Heavenly Court." Pilit na ngumiti si Maxine.
Makikita ko ang lahat sa ibang pagkakataon. Mabilis siyang tumalikod at umalis sa Heavenly Court. Ngayon ay isang masayang kaganapan para sa pamilya ni James, at ang pananatili ay lalalim lamang. Ang sakit niya. Bahagyang natalo si Jacopo matapos tumanggi si Maxine na italaga. Hinawakan ni Thea ang kamay ni James at kinurot siya. Gayunpaman, mayroon siyang malakas na pangangatawan. Sa huli, siya ang nagdusa, at ang kanyang mukha ay kumikibot. Pagkaalis ni Maxine, nagpatuloy ang appointment ceremony. Langit na Panginoon ng Fifth Heaven, Tiara Youngblood. Muling bumungad sa palad ni Jacopo ang gintong liwanag na bumagsak sa katawan ni Tiara. Agad na dumaan si Tiara sa isang pagbabago, at nagbago ang kanyang aura. Binabayaran ni James ang ilang tao sa pamamagitan ng paghirang sa kanila bilang mga Panginoon sa langit. Sa the same time, gusto niyang putulin ang karma niya sa pagitan ng iilang tao. Matamis na sinabi ni Tiara, "Salamat, Panginoong Jacopo. Malangit na Panginoon ng ika-6 na langit, Lucifer Menachem. Ako. 4,499. Kabanata 4,499 Si Lucifer ay nakasuot ng itim na damit. Sa likod ng bulwagan. Noong nakaraan, siya ay isang powerhouse ng 12th universe. Nang magkaroon si James, hindi pa lumaki sa isang walang katulad na powerhouse, magkaribal sila sa par sa bawat isa. Iba pa, habang lumilipas ang panahon, hinijitan siya ni James. Bagamat hindi tao, ipinanganak si Lucifer sa human universe. Siya ay dumalo lamang upang panuurin ang seremonya ng paghalili at hindi umaasang mahirang bilang isa sa mga makalangit na Panginoon. Pagkatapos ng maikling pagkabigla, inayos niya ang sarili at sumagot, "Salamat, Panginoon." Jacopo. Langit na Panginoon ng ika-7 langit, Helvius Daniela. Langit na Panginoon ng ika-8 langit, Sylvester Daniela. Langit na Panginoon ng ika-9 na langit, Zandros Tigan. Langit na Panginoon ng ika-10 langit, Yaraka Zinmor. Langit na Panginoon ng ika-11 langit, Chusay Gale. Ang makalangit na Panginoon ng ika-12 langit, Henrik Declan. Langit na Panginoon ng ika-13 langit, Kalinikos Yoav. Langit na Panginoon ng ika-14 na langit, Jabari. Langit na Panginoon ng ika-15 langit, Quincy Zinos. Ang seremonya ng appointment ay nagpatuloy ng mahabang panahon sa pangunahing bulwagan. Karamihan sa ang mga itinalaga bilang mga Heavenly Lords ay kamag-anak ni James o nag-ambag. Makabuluhang sa sangkatauhan sa paglipas ng mga taon. Si Maxine naman ang tumalikod sa pwesto at umalis sa korte ng langit. Siya ay itinuturing na isang powerhouse sa kasalukuyang edad. Kahit siya kulang sa lakas upang i-transverse ang chaotic void sa ibang mga universo, siya maaaring pumunta saan man sa human universe. Umalis si Maxine na naghahanap ng espiritual na bundok sa isang tiwangwang na lugar, na nagbabalak magpalipas ng walang hanggan mag-isa. Pagkaraang makahanap ng matitirahan, biglang may puting ilaw sa harapan. Sa kanya, swoosh! Isang babae ang nagkatawang tao mula sa liwanag. Bagamat nasa harapan ng babae si Maxine, nakakubli ang kanyang hitsura. Tanong ni Maxine, "Sino ka?" Habang nakatitig sa babae ay napaatras ng ilang hakbang si Maxine. Sinuri ng babae si Maxine mula ulo hanggang paa at tumanggo bilang kasiyahan. Tapos, sabi niya, "Not bad. Gusto mo bang maging alagad ko?" Hindi. Matapos ang maikling pagkabigla, mabilis na tumalikod si Maxine at umalis. Nawalan siya ng interes sa lahat. Nabigla rin ang babae sa reaksyon nito. Siya ay personal na dumating sa kinuha si Maxine bilang alagad ngunit tinanggihan. Kutsain siya ng iba kung lumabas ang isang salita na tumanggi ang isang tao sa kanyang alok. Bawal kang tumanggi. Bahagyang ngumiti ang babae at ikanaway ang kamay. Isang malakas na puwersa ang lumitaw at nakapulupot kay Maxine. Biglang nawala ang dalawa sa lugar. Samantala, ang seremonya ng appointment sa bulwagan ng Heavenly Court ay patuloy. Makalangit na Panginoon ng ika-30 langit, Melinda Theophanes. Langit na Panginoon ng 31 langit, Radimir Theophanes. Langit na Panginoon ng 32 langit, Zosia Meredith. Makalangit na Panginoon ng 33 langit, Shena Callahan. Diyos ng digmaan ng langit na hukuman, Noel Caden.
Ang law enforcer ng Heavenly Court, Winnie Caden. Inihayag ang iba't ibang tungkulin ng Heavenly Court. Bukod sa pamilya at mga kaibigan ni James, ilang powerhouses na ang hindi pamilyar sa kanya ay hinirang din sa iba't ibang tungkulin. 10,000 buhay na nilalang ang bumubuo sa human universe. Heavenly Court, mula sa pinakamataas na posisyon ay ang Heavenly Court's Lord hanggang ang pinakamababa ay isang menor de edad na general. Ang seremonya ng appointment ay tumagal ng ilang araw. Nang matapos ito, inanunsyo ni James ang mga patakaran ng Heavenly Court at mga regulasyon. Matapos dumaan sa kanila, idinagdag sila sa landas sa langit. Mula sa puntong iyon, sinumang lumabag sa mga patakaran ng Korte ng Langit. Hahatulan at parurusahan ni Winnie. 4,500. Kabanata 4,500 ang lahi ng Tao Supremo. Matagumpay na nabuo ang universe, at si Jacopo ay naging sa Heavenly Courts. Panginoon. Bilang karagdagan, maraming mga kapangyarihan ng tao ang itinalaga sa mahahalagang tungkulin sa langit na hukuman. Samantala, sina Thea at James, ang mga bayani ng human race, ay walang pinaglabanan. Mga posisyon. Bagamat wala silang mga tungkulin sa Korte ng Langit, sila ang may huling desisyon sa mga gawain ng human universe. Gayunpaman, hindi nila nais na isali ang kanilang sarili. Sobra at nais na mamuhay ng tahimik sa pag-iisa. Para kay Soren, itinalaga siya ni James sa isang mahalagang posisyon sa kabila ng kanya kawalan. Siya ay itinalaga bilang kataas-taasang Panginoon at binigyan ng kataas-taasang palasyo sa itaas ng 33 langit. Ang kanyang awtoridad ay katumbas ni Jacopo, ang Panginoon ng Langit na Hukuman. Nang matapos ang buong appointment ceremony, inanunsyo ni James ang kanya kasal kay Thea. Ang seremonya ng kasal ay gaganapin sa Mount Bain 300 taon. Mamaya, inimbitahan ang lahat na magdiwang kasama nila. Matapos ang mga opisyal na gawaing ito, sina James at Thea ay namuhay ng hiwalay sa loob ng Mount Bain. Sa panahong ito, nagsimula silang maghanda ng buong puso para sa kasal seremonya. Gusto ni James na mag-organize ng grand and romantic wedding para kay Thea. Samantala, dinala si Maxine sa isang misteryosong lugar sa loob ng Greater Realms. Naguguluhan siyang tumayo sa harap ng talon at tinitigan ang magandang babae. Sa tapat niya, hindi na nakaharang ang itsura ng babae. Nakasuot siya ng puting damit. Ay may napakarilag na mukha, at tila masyadong perpekto para maging totoo. Pati si Maxine naramdaman. Medyo mababa sa harap niya. Tinitigan ni Maxine ang babae at nagtanong, "Sino ka? Bakit mo ako dinala dito? Dapat tawagin mo akong madam." Bahagyang ngumiti ang babae at ikanaway ang kamay. Biglang may gazebo. Nagkatotoo sa harap nila. Tinuro niya ang mga upuan at sumenyas. Umupo si Maxine. Umupo si Maxine, tumingin sa kanya, at sinabing, "Sinabi ko na sa iyo na ayoko maging alagad mo." Umupo ang babae at sumagot, "Hindi ka dapat nagmamadaling tanggihan ako. Baka magbago ang isip mo pagkatapos makinig sa akin." Ganun ba? Naintriga at curious si Maxine sa gustong sabihin ng babae. Ngumiti ang babae at sinabing, "Hindi ka ba naiinggit kay Thea? Iniligtas niya ang human race kasama si James at pinangunahan ang sangkatauhan sa isang maunlad kapanahunan. Gayunpaman, ang pagliligtas sa lahi ng tao ay walang kahanga-hanga. Isa lang. Ang nagligtas sa Greater Realms ay karapat-dapat na tawaging bayani. Nagsalubong ang kilay ni Maxine. "Anong ibig mong sabihin?" Seryosong tumingin kay Maxine ang babae at nagtanong, "Narinig mo na ba ang Sky Burial Age?" Ang Sky Burial Age. Naguguluhan si Maxine. Ang kanyang paglilinang ay hindi sapat na mataas upang makipag-ugnayan sa bagay na ito. Kaya, siya ay walang pakialam sa Sky Burial Age. Bahagyang umiling siya at sinabing, "Hindi ko pa ito narinig." Ipinaliwanag ng babae, mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, mayroon dalawang Sky Burial. Sa unang Sky Burial, hindi mabilang na mga powerhouse sa ang Kylem Acme rank ay naglibot sa Greater Realms. Maraming pambihira.
Ipinanganak ang mga kahanga-hanga, at nagpatuloy sila upang lumikha ng iba't ibang makapangyarihang supernatural. Mga kapangyarihan, na ipinasa hanggang ngayon. Gayunpaman, ang mga powerhouse na ito ay namatay dahil sa Sky Burial. Sa kabila noon, maraming Kylem powerhouses ang nasa Greater Realms pa rin. Bago ang ikalawang Sky Burial. Sa kasamaang palad, lahat sila ay namatay sa panahon nito. Sa lalong madaling panahon, ang ikatlong Sky Burial ay mangyayari, na tinatawag ding Mega Sky. Paglilibing. Kapag nangyari ito sa atin, lahat ng powerhouses ay mapapawi. Kasabay nito, oras, ang Chaos Heavenly Path, ay mawawasak din. Kung ang Chaos Heavenly, ang landas ay hindi na umiiral, ang lahat ay maglalaho. Isa.